Si Mara, si Tita Denise, si Lola Helen, ang pinsan kong si Paulo, si Bea, si Aling Cora. Nag-type ako ng isang pangungusap. Walang emosyon, walang paliwanag. Tapos na akong manahimik. Kung nakaupo kayo sa mesang yan ngayon, deserve niyong malaman ang totoo. Inattach ko ang file. 5 minuto ang haba. In-edit lang para mas malinaw. May timestamps. Hindi tinanggal ang mga katahimikan. Nakaabang ang hinlalaki ko sa send. Sa loob ng isang saglit, naisip kong itrevon ang kotse. Bumalik, humingi ng tawad sa bagay na hindi ko naman ginawa. Tapos, naisip ko ang ngiti ng nanay ko habang ipinamimigay niya ang upuan ko. Pinindot ko ang send. Agad na nai-deliver ang mensahe. Sumandal ako sa headrest. Kumakalabog ang dibdib. Hindi sa takot, kundi dahil sa isang kakaiba at hindi pamilyar na kalmado. Anuman ang mangyari sunod, ang katotohanan ay hindi na lang ako ang magdadala. Hindi ako umalis. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa curiosity, siguro sa pagod. Pero nanatili akong nakaparada doon. 2 bahay ang layo. Pinapanood ang harap ng bahay sa windshield ko na parang entablado. Sa umpisa, walang nangyari. Nag-buzz ang phone ko ng isang beses. Tapos, isang text mula kay Mara ang lumabas sa screen. Elena, ano tong sinend mo? Huminga ako ng malalim pero hindi ako sumagot. Biglang bumukas ng padabog ang pinto sa harap. Hindi dahan-dahan. Hindi magalang. Bumukas ito na parang tinulak ng 2 kamay. Si Mara ang unang lumabas. Hindi siya mukhang nalilito. Hindi siya mukhang nag-aalangan. Mukha siyang galit. Ang klase ng galit na malinis at maliwanag. Dumiretso siya pababa ng hagdan. Nakadikit ang cellphone sa tenga. Nagpapabalik-balik sa sidewalk na parang pinipigilan ang sariling sumigaw. Sa likod niya, sumunod si Lola Helen. Mabagal ang galaw niya, pero matigas ang tindig. Nakakuyom ang panga. Hindi ko pa nakitang tumalikod ang lola ko sa hapagkainan ng pamilya kahit kailan. Kahit minsan, tumigil siya sa paanan ng hagdan, lumingon pabalik sa bahay, at may sinabing hindi ko marinig. Pero anuman iyon, napailing siya sa dismaya. Diyos ko po. Bulong niya siguro. Dahil kahit sa malayo, parang rinig ko ang bigat ng loob niya. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ko. Tumunog ang phone ko. Si Mara. Tumatawag na. Sinagot ko. Elena, sabi niya, ni hindi man lang nag-hello. Hinihingal siya. Gaano katagal mo nang hawak ang mga recording na yon? Matagal na, sabi ko. May sigawan sa background. Rinig ko ang boses ni Tito Mario. Matinis, mataas, natataranta. Nawawala na siya sa sarili niya, sabi ni Mara. Sinisigaw ni Tito Mario na may sakit ka raw, na minanipula mo ang lahat. Tumawa ako ng isa. Walang laman. Siyempre sasabihin niya, yon. At ang nanay mo? Tumigil si Mara, tapos nagpatuloy ng mas mahina. Sinubukan ng nanay mong ngumiti. Literal niyang sinabi, taken, out of context lang yan. Habang nagpi-play mismo yung boses niya, pumikit ako. Isa pang figura ang lumabas sa pinto. Ang pinsan kong si Paulo. Mabilis siyang lumabas. Hinablot ang napkin sa leeg niya at ibinato sa porch na parang nakakapaso ito. Hindi ako mananatili para dito. Rinig ko ang bulyaw niya. Hindi. Pagkatapos noon, sumunod ang boses ni Rica. Mataas at nagpapanik. Paolo, sandali! Binabaliktad lang ni Elena ang mga bagay-bagay. Napasinghal si Mara sa telepono. Kasasabi lang niyang, binabaliktad mo ang mga bagay-bagay habang tumutugtog yung clip na tinawag kanyang pabigat. Napalunok ako. Tapos nakita ko si Rico. Nakatayo siya sa doorway, nanigas, kalahati nasa loob, kalahati nasa labas. Parang hindi makapagdesisyon kung saang panig siya nabibilang. Lumingon siya sa loob ng bahay. Tapos, tumingin sa upuang inuupuan niya. Ilang minuto lang ang nakararaan ang upuan ko na ngayoy iniwan na. Anong problema? Rinig kong tanong niya.
Bakit niyo binigay sa akin ang upuan niya? Katahimikan. Kahit mula rito, ramdam ko ito. Ang klase ng katahimikan na humihigop ng lahat ng hangin sa kwarto. May binulyaw si Tito Mario na hindi ko naintindihan. Pero umiling si Rico. Sa tingin ko hindi ako pwedeng maging parte nito. Sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Iyon ang sandaling tuluyang gumuho ang mesa. Nagsimulang umalis ang mga tao ng dala-dalawa. Tapos isa-isa. May galit, may tulala, may umiiyak. Wala nang tumatawa. Wala nang nagkikiskisan ng baso. Binabaan ni Mara ang boses niya. Elena! Kalahati ng nasa mesa, nag-uwian na. Tinitigan ko ang bahay, nakabukas pa rin ang mga ilaw, perpekto pa rin ang mga dekorasyon. Sinusubukan pa rin ang imahe na buuin ang sarili, pero wala na ang ilusyon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nakatayo sa labas habang nagtataka kung bakit hindi ako kabilang. Pinapanood ko silang ma-realize na hindi na nila kayang magtago at sa hindi maipaliwanag na dahilan sa katahimikan ng kotse ko. Gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa nakalipas na mga taon. Sumakay si Mara sa kotse ko na parang tumatakas sa nasusunog na gusali. Ibinalibag niya ang pinto. Nilock ito dala ng instinct. Tapos naupo lang doon ng ilang segundo, humihinga ng malalim. Nagkakagulo na sila. Sabi niya sa wakas. Sobra. Hindi ako sumagot. Nakatitig pa rin ako sa bahay, sa mainit na glow ng mga ilaw, sa mga nakasarang kurtina, nagpapanggap na walang nagbago. Pabalik-balik ng lakad si Tito Mario. Patuloy ni Mara. Sinasabi niyang, plinano mo to, na pumunta ka ngayong gabi para lang gumawa ng eksena. Nagpakawala ako ng mabagal na tawa. Siyempre ganun. Sinabi niya sa lahat na unstable ka na ng ilang taon. Dagdag niya, na nagre-record ka ng mga tao dahil may diferensya ka at may nagtanong ba kung bakit ko naramdamang kailangan kong mag-record? Tanong ko, umiling si Mara. Wala. Kasi yung parteng yun, hindi komportable para sa kanya. Nagbas ulit ang phone ko, tapos isa pa. Tiningnan ko. Mama? Mama ulit. Rika? Tito Mario. Itaob ko ang screen. Nagpapanik sila. Malumanay na sabi ni Mara. Hindi dahil sinaktan ka nila, kundi dahil hindi na nila kontrolado ang kwento. Tila may hudyat, umilaw ulit ang phone ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka pamilya. Elena, sumpaman, hindi ko alam. Iniabot ng mama mo ang upuan mo na parang wala lang. Nagtanong ako kung bakit at walang sumagot sa akin. Hindi ko kayang manatili dito. Tinitigan ko ang mga salita, hindi galit, hindi nasisiyahan, pagod lang. Nakikita na niya sa wakas. Sabi ni Mara, matapos basahin sa balikat ko. Ang makita ay hindi pareho sa pagtigil nito. Sagot ko. Tapos tumunog ulit ang phone ko. Isang numerong hindi ko nakasave, pero kilalang kilala ko, ang tatay ko. Nag-alangan ako. Hindi nagsalita si Mara. Pinanood niya lang ako. Hinahayaan akong pumili. Sinagot ko, Elena. Sabi niya. Ang boses niya ay parang gasgas, tila ba lumulunok ng mga salitang hindi niya alam kung paano sasabihin. Napanood ko ang buong video. Pumikit ako. Lahat? Oo. Isang pause. Nang paulit-ulit, naghintay ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na, hindi naman ganun kalala. Patuloy niya. Na hindi lang kayo magkasundo ng nanay mo, na matatag ka, na kaya mo yan. Pero, humigpit ang hawak ko sa telepono, pero noong marinig ko siyang tawagin kang pabigat, tahimik niyang sabi, at makita si Mario na harangan ang pinto ng ganun. Nabasag ang boses niya. Dapat prinotektahan kita. Hindi ko nagawa. Humarang ang katahimikan sa pagitan namin. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Tanong ko. Hindi ako umaasa ng kapatawaran. Mabilis niyang sabi. Gusto ko lang malaman mo na sa pagkakataong ito, nakikita ko na. At hindi gawa-gawa lang ng isip mo ang lahat ng iyon. Iyon ang sandaling bumigay ang dibdib ko. Hindi sa hagulgol, kundi sa isang bagay na mas mabigat.
pagluluksa para sa isang pagkabata kung saan dapat ay may nagsalita noon pa man. Pagkababa ko ng telepono, inabot ni Mara ang kamay ko at pinisil ito. Mahalaga yon, sabi niya. Oo, pag-amin ko. Pero hindi nito mabubura ang araw na to. Nag-buzz ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito, mahabang mensahe mula kay Mama. Binuksan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit mo gagawin sa amin ito. Sinusubukan lang naming panatilihin ang kapayapaan. Pinahiya mo ang pamilya sa harap ng lahat. Pwede naman itong pag-usapan ng pribado. Binasa ko ng mabagal, maingat. Ni minsan hindi siya nag-sorry. Ni minsan hindi siya nagtanong kung okay lang ako. Ni minsan hindi niya binanggit ang pinto o ang upuan o ang paraan ng pagtingin niya sa akin habang nangyayari iyon. Sinabi noon sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Nag-type ako ng isang pangungusap pabalik. Hindi niyo gusto ng kapayapaan. Gusto niyo ang pananahimik ko, sinend ko. Tumahimik ang telepono. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ko ang isang bagay na solido na pumapanatag sa loob ko. Hindi galit, hindi paghihiganti, katapusan. Pwede nilang baliktarin ang kwento, itanggi, isulat muli. Pero hindi na nila maaalis sa isip nila ang nakita ng lahat. At ako rin. Hindi na ako bumalik sa bahay na iyon. Hindi ako umikot sa block. Hindi ako naupo roon umaasang may hahabol sa akin. Hinihingal at humihingi ng tawad. Tinatawag ang pangalan ko na parang mahalaga ito. Alam ko na kung paano tumatakbo ang kwentong iyon. May magsasabi sa akin na mag-usap, maging rasonable, intindihin kung gaano ito kahirap para sa iba. Ang mahirap para sa kanila ay laging nangangahulugang tahimik para sa akin. Kaya, umuwi ako. Kumurap-kurap ang ilaw ng apartment pagbukas ko ng pinto, inilalantad ang maliit, hindi perpektong espasyo na tahimik na naging akin sa paglipas ng mga taon. Ang sofa na nabili ko sa surplus, ang basag na mug na laging ako ang gumagamit dahil walang ibang umaangkin. Ang tumpok ng mga libro sa coffee table na binabasa ko talaga imbes na pang-display lang para sa bisita. Walang sino man dito ang nangangailangan sa aking lumiit. Sumunod si Mara sa loob at nagtanggal ng sapatos nang hindi nagpapaalam. Hindi niya pinuno ang katahimikan ng mga biro o kasabihan. Tumabi lang siya sa akin sa sahig, nakasandal sa sofa, na parang alam niyang ang gabing ito ay hindi tungkol sa pag-aayos ng kahit ano. Tungkol ito sa paghayaan na manatiling basag ang mga bagay. Sa mahabang panahon, hindi kami nag-usap. Kumain kami ng instant noodles, diretso mula sa kaldero. Ang usok ay lumalabo sa hangin. Ang tunog ng mga tinidor ay mahina at walang seremonya. Sa labas, may mga kotseng dumadaan. Sa ibang lugar, may mga pamilyang nagtatawanan. Sa iba pa, may umiiyak sa tuwalya sa banyo. Tuloy ang buhay. Alam mo, sabi ni Mara sa wakas, nakatitig sa mug niya. Laging iniisip ng mga tao na ang pinakamasakit na parte ay ang sabihang hindi ka pamilya. Hindi ako sumagot. Naninikip ang lalamunan ko. Pero hindi yon. Patuloy niya. Ang pinakamasakit na parte ay ang pagngiti ng nanay mo. Pumikit ako. Paulit-ulit na nag-play ang ngiting iyon sa isip ko. Ang gaan nito. Ang ginhawa. Ang paraan ng pag-abot niya sa upuan ko na parang wala lang itong pinagkaiba sa tinidor na nailagay sa maling pwesto. Ilang taon kong inisip na kung ipapaliwanag ko lang ng mas maayos ang sarili ko, mahina kong sabi. Kung hindi ako tutunog na emosyonal, kung hindi ako masyadong magre-react na baka sakaling marinig niya ako, umiling si Mara. Narinig ka niya. Nagdesisyon lang siya. Naabala ka. Masakit ang katotohanan iyon, pero hindi sa paraang gaya ng dati. Hindi ito pakiramdam ng bagong sugat. Pakiramdam nito ay pressure na pinakawalan mula sa isang bagay na ilang taon nang nagnanaknak. Sa mga sumunod na araw, ang epekto ay dumating parang kulog sa malayo. Mga text mula sa mga kamag-anak na biglang ayaw pumili ng kampo. Mensahe mula sa mga taong nagsabing nagulat sila. Tapos, susundan ng mga dahilan
Kung bakit dapat mas naging pasensyosa ako. Ilang sorry na parang totoo. At marami na parang isinulat lang para linisin ang konsensya nila, imbes na ayusin ang pinsala. Hindi nagsorry ang nanay ko. Nagpadala siya ng mga talata tungkol sa pagtatraidor, tungkol sa hiya, tungkol sa kung paanong hindi dapat isinasa publiko ng pamilya ang mga pribadong bagay. Ni minsan hindi niya binanggit ang pinto, o ang upuan, o ang tingin niya sa akin habang nangyayari iyon. Sinabi noon sa akin ang lahat. Nagpadala si Tito Mario ng isang mensahe. Isa lang. Sumobra ka. Tinitigan ko ito ng matagal bago burahin ng walang sagot. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko naramdaman ang pagnanasang ipagtanggol ang sarili ko. In-unfriend ako ni Rika, tapos blinak ako. 2 araw ang lumipas. Nag-message siya kung pwede raw kaming mag-usap bilang mga adults. Hindi ako nag-reply. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil naintindihan ko na sa wakas ang isang mahalagang bagay. Ang closure ay hindi nanggagaling sa pakikipag-usap sa mga taong nakikinabang sa hindi pag-intindi sa'yo. Nanggagaling ito sa pagpili sa sarili mo sa kabila ng lahat. Ang pinakakaibang parte ay ang katahimikan. Wala nang paghihintay sa susunod na family gathering kung saan magpa-practice ako ng sasabihin sa utak ko. Wala nang paghahanda ng sarili para sa mga komentong nakatago sa biro. Wala nang paghahanap sa mga mukha kung welcome ba ako o pinagtitiyagaan lang. Sa umpisa, ang katahimikan ay nakakaramdam ng kawalan. Tapos, naramdaman kong ligtas ito. Nagsimula akong matulog ng mahimbing sa gabi. Tumigil ako sa pag-igtad kapag nag-buzz ang phone ko. Nahuli ko ang sarili kong tumatawa. Totoong tawa sa mga bagay na walang kinalaman sa pagpapatunay na okay lang ako. Tinawagan ko si Papa 1 linggo ang nakalipas. Hindi dahil may utang akong kapatawaran, kundi dahil gusto ko ng kalinawan. Nag-usap kami ng dahan-dahan, maingat, parang 2 taong nag-aaral ng bagong wika. Hindi niya ako pinilit makipagbati, hindi niya inexkusa ang nangyari. Nakinig lang siya, at noong sinabi niyang, dapat may ginawa ako, hinayaan ko ang mga salita na umiral nang hindi sinusubukang gamitin ito para pagalingin ako. May mga sorry na huli na para baguhin ang nakaraan, pero kaya pa nitong hubugin ang hinaharap. Hindi ako nagmadaling palitan ang pamilya ko. Hindi ako bumuo ng isang dramatic na chosen family sa isang gabi. Ang ginawa ko ay mas simple at mas matibay. Hinayaan kong dumating ang mga tao. Si Mara, syempre, isang katrabaho na nag-ayang magkape at seryoso sa anyaya. Isang kapitbahay na naaalala ang pangalan ko. Mga kaibigan na hindi umiwas noong sinabi kong masakit yon. Bumuo ako ng mesa na hindi nangangailangan na pagtrabahuhan ko ang upuan ko. At dahan-dahan, may nagbago. Tumigil ako sa pagde-define sa sarili ko base sa kung sino ang may ayaw sa akin. Tumigil ako sa pagsasalaysay ng buhay ko bilang reaksyon sa rejection. Tumigil ako sa pagtatanong kung ako ba ay sobra o kulang. Sapat lang ako. Isang gabi, ilang linggo ang lumipas, kumuha ako ng notebook at nagsulat ng isang bagay na hindi ko kailanman pinayagan ang sarili kong isulat noon. Hindi liham para sa nanay ko, hindi depensa, hindi paliwanag, isang pangungusap lang. Hindi ako nawalan ng pamilya. Nagbawas ako. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Dahil ang pagkawala ay nagpapahiwatig na may kinuha sa'yo. Ang naramdaman ko ay ginhawa. Ang pag-alis ay hindi nagpaging walang puso sa akin. Hindi ako naging masama. Hindi ako naging mali. Naging tapat ako. Dati, naniniwala ako na ang pamilya ay isang bagay na kailangan mong itawid at isurvive. Ngayon, alam ko na, ang pamilya ay kung saan hindi mo kailangang maglaho para lang mapanatili ang kapayapaan. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang pagtayo ng mag-isa ay hindi pakiramdam ng pag-iwan.